pinatunayan mo doon sa krus ng Kalbaryo. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay po namin ang aming lakas po sa inyo, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Tinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang aking hari, ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay
iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Inaalay po namin ang aming buhay, ang aming kalakasan sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal. Oh, hallelujah. Magandang araw po mga ka-AGMC. So, nakikisa po ako sa inyo sa pagse-celebrate ng Holy Week. At bilang pagbabalik tanaw po sa actual na nangyari nung panahon ni Jesus Christ nung siya ipako sa cross, bigyan po natin ng konting panahon na pagnilay-nilayan ang verse ng Luke 23:43, which is ang sinabi niya dito, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." So short context lang ng scene. Nakapako na si Jesus Christ, kasama niya yung dalawang magnanakaw. Yung unang magnanakaw ay sinabi, di ba ikaw ang King of the Jew? Iligtas mo ang sarili mo at kami. At yung isa ng magnanakaw ay sumagot, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay nakapako dito dahil sa ating mga nagawang kasalanan. At deserve natin na mapako actually kasi ito yung parusa natin. Pero siya, which is nire-refer niya si Jesus Christ, ay wala namang talagang kasalanan. And yet, napako siya sa cross. And then, yung magnanakaw na yon ay sinabi kay Jesus Christ, remember Him. Pag nandun siya sa langit. And then, yun na nga, ang sinabi ni Jesus Christ, yung famous word niya, sa verse 43, "Truly I tell you, today, you will be with me in paradise." So short, ito ay short scene lang, and then let's pray muna bago tayo mag-dig into it. Okay? Let's pray. So hallelujah Lord, salamat po sa inyong sakripisyong ginawa sa cross ng Kalbaryo na linis yung aming kasalanan, hinugasan nyo ng inyong banal na dugo. Hindi nyo to kailangan gawin, pero out of your love, gusto nyo i-save ang mankind sa kanilang destined downfall, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig nyo. Dito Lord ay talagang nakita namin sa verse na to na talagang mahal na mahal mo kami. Hindi namin kailangan ng beautiful past or credential or whatever Lord na self deeds namin or good works para maligtas kami. But rather Lord, ang kailangan lang namin ay mercy na galing sa iyo at tanggapin na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas sa aming buhay. And Lord, I pray na nawa po ay may makuha kami sa message na to na kaya namin i-apply practically sa aming pong buhay. Maraming salamat po. Binabalik ko po sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, back doon tayo sa gusto kong i-share sa inyo. So dito, gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng 4 na truths or parang main things na naintindihan ko while I'm studying this passage. Unang-una ito. Grace without resume. Kung titignan niyo po yung isang magnanakaw na hindi nag-mock sa kanya but rather nag-confess kay Jesus Christ ng kanyang kasalanan, kung titignan niyo yung kanyang buhay, hindi naman siya wala naman siya ginawang mabuti, di ba? Well, actually, hindi niya na kayang baguhin yung past niya. So in short, hindi siya talaga parang credible or should I say parang qualified to go to heaven. At siguro in his past, madami siya nasaktan, madami siyang nanakawan kasi thief nga daw siya. Madami siyang nanakawan, madami siyang nasaktan, marami nagalit sa kanya. So going to heaven na may ganong klaseng reputation or ganong klaseng background, in human standard, I don't think na papasa siya. At tingnan niyo dito, ang mga kasalanan yan, if babasahin niyo mabuti sa Ephesians, sa Romans, makikita niyo na ang wages ng sin, is death. Pero dito, ang ganda ng sagot ni Jesus Christ. Anong sabi niya? Today you will be with me in paradise. Hindi niya kailangan ng past mo, tapos na yon. Hindi niya kailangan ng mga credentials kung may maganda kang ginawa, marami kang natulungan, or talagang religiously, follower ka talaga. Hindi niya kailangan ng good deeds mo.
kailangan niya is relationship with you. At yung talagang genuine heart mo na asking for forgiveness, confession of your sin, at ang ire-respond lang sa'yo ni God is overflowing grace. Okay? Ikaw na thief, ikaw na makasalanan, even though na nasa dulo ka na ng buhay mo, even though na mamamatay ka na. Pero ngayon, I promise you na you will be in heaven. Kasi, naging honest ka at you are seeking relationship with God instead na isave yung sarili mo. And then yung pangalawa po na gusto ko ditong ipinpoint is yung ito. Number 2 na truth na gusto kong sabihin is urgency of today. Nakita niyo po yung word doon, yung word na today. Nung sinabi nung thief na yun, Lord, remember me when you're in heaven. Ano sabi niya? Anong response sa Jesus Christ? Sige, bukas, kasama kita. O sige, mamaya. Or sige, next month or next year. Hindi. Ang sabi ng Jesus Christ? Today. Wala nang teka-teka. So, kasi baka hindi na dumating yung future sa kanya kasi mamamatay na nga siya. Yung past, tapos na. He cannot change it. So, ngayon mismo, isasama kita kung saan ako. So, ganun ka-urgent yung salvation na gusto niyang i-share ni Jesus Christ. Or gusto niyang ibigay dun sa magnanakaw na nagko-confess na yun. Wala na, teka, tara. Sasama kita. And then, yung pangatlo po na gustong i-share ay ito. Yung the heart of heaven is a person. So, paano ba to? Heart of heaven is a person. Actually, ganito yan. Pag pinaliliman mo yung context niyan, yung heaven, it doesn't just mean like a place na pupunta tayo doon or magiging masaya, enjoy, good place to kesa sa hell or what. But rather, yung heaven is being with Jesus Christ. Kaya tinan nyo, yung sinabi niya dito, you will be with me in paradise. So, yung paradise na yun, hindi lang siya basta maganda, but rather, kasama mo si Jesus Christ, kasama mo yung tagapagligtas mo, yung whatever you do, siya yung laman ng isip mo, siya yung laman ng puso mo. Pero, kung wala ka nun, di ba? Wala kang Jesus Christ. Do you think, even life is good? Okay, marami kang pera, masenso ka, matalino, ang dami mong credential, marami kang mga bagay na nagawa sa buhay or achievements. But living without Jesus Christ, anong na-feel mo? There's no peace, di ba? Parang lagi may kulang, parang laging kailangan kong may pag-compete, kailangan kong maging perfect or what. Pero if you are with Jesus Christ, yun yung tinutukoy niya dito. In paradise, when they died. Di ba parang it is not just a good place, but rather it is truly a paradise kasi kasama mo siya. You are in peace with Him. Whatever you do, you feel the love. Kasi love si Jesus Christ yun. At yun yung pinapangako niya sa atin. That time, that sinner, yung thief nga, ay nag-confess at nag-ask kay God, ay talagang dadalhin niya sa paradise kasama si Jesus Christ. Then lastly, ang gusto ko lang pong i-point out dito is yung pang-apat na truth na naiintindihan ko is yung Savior, na-forget niya yung sarili niya, si Jesus Christ. Mamamatay na siya. But still, tapat pa rin siya sa ministry. Kita nyo? Mamatay na siya, papako na siya. Pero tinan nyo kung ano ginagawa niya. Nagsisave pa rin siya ng soul. So, ganun kahalaga yung kaluluwa or ang makapag-evangelize sa mga tao. Even at the last moment of their life na madala sila sa kalangitan. Yan ang kanyang ultimate goal. So kung ganyan kaklaseng pagmamahal yung Savior natin, di ba? So parang nakaka-touch siya in a sense na hindi siya naging selfish or hindi niya inisip yung sarili niya to the point na masakit to, mahirap to, papako na ako, magkakaroon na ako ng nail sa kamay, sa paa, ang init, nawaw na ako. But rather, iniisip pa rin niya yung iba. Out of compassionate heart. So sana kung pag nilay-nilayan mo lang to, pwede mo rin gawin to in your ministry na instead of thinking a lot of things for yourself, ay mahalin din natin ang ating kapwa just as Christ shown in this passage. So final context po, since itong dalawang to ay parehong
katabi sa Jesus Christ, they have the same opportunity. Na actually, yung isa na nagmak kay God, pwede rin sana siya na mapunta sa heaven eh. Same opportunity, same distance. Imagine niyo magkatabi silang tatlo. At though yung isa okay, pero yung isa siguro out of desperation in life, problema, stress, or parang naging habit na lang yan na maging negative thinker, ay na-miss niya yung opportunity in going to heaven. So this is my challenge to you, being a Christian, and now that we are actually celebrating the Holy Week, let's set aside time thinking kung sino ba tayo dito sa dalawang thief na to. Are we the one mocking God, or are we the one asking God for forgiveness? Kahit wala tayong credential, kahit wala tayong, or kung meron man tayong credential, still ask for God's grace na patawarin tayo sa ating mga pagkukulang, sa mga time na naging makasarili tayo. Kasi lahat naman yan lahat naman yan ang ginawa niya sa atin, hindi natin deserve yan. Yung kaligtasan natin, hindi natin deserve yan. But because of His love, nagkaroon tayo ng ganyan. Remember, we cannot earn heaven through our good works. And Jesus Christ is the only way for us to go to heaven. So might as well, wag tayo magyabang sa ating sarili, or wag nating ituon yung sarili natin na hindi, kaya ko to without Jesus Christ. Hindi, kaya ko to without spending time with God, without spending time reading the Bible or prayer. But rather, let us be humble. Accept the reality na hindi natin kaya. Seek God's guidance every day, to the point na talagang 100% total surrender sa Kanya. Hanggang sa time na we can say na fully na depende tayo sa Kanya. And when should we start this? Start natin today. Okay? Simulan natin ngayon. So that we have that paradise here on earth, na makasama natin siya sa ating buhay. At ma-appreciate natin na even in His last moment ng here on earth, ang priority pa rin niya ay iligtas tayo at makasama tayo sa ating sa Kanya in eternity. So let's pray. Hallelujah, Lord, salamat sa kaputihan mo. Hindi namin deserve to, makasalanan kami lahat. We humbly come to your throne, saying na wala kaming ginawang bagay na kayang iligtas ang aming sarili, Lord. But rather, we are fully trusting in you, in your love, your overflowing mercy, O God, na ililigtas mo kami. And by the time that we die, we will be with you in heaven. Salamat sa kaligtasan. Binabalik ko po sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. Sana po ma-enjoy niyo ang ating Holy Week. At God bless po sa ating lahat. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon, o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo, o kaya naman ay humiling ng isang panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.